Purihin po ang Panginoon sa bawat isa sa presensya po ng bawat isa ngayon. Yung pong pagdalo po natin sa church, hindi po ito aksidente. Ito po ay kalooban po ng Panginoon. And pag-pray niyo din po ako as we preach this message. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan, salamat po sa kabutihan niyo. Tunay nga po na matapat kayo. Kayo po ay mahabagin. Hinihintay niyo po ang bawat isa na magbalik loob sa inyo. Salamat po sa biyaya ng inyo pong presensya sa aming buhay. At salamat po sa kaligtasan na inyo pong pinagkaloob. Thank you, Lord, sa oras na ito. Thank you for opening up our hearts, Lord, and minds. Speak to us, Lord, personally. At kung meron man pong hindi pa po nagsusuko ng kanyang sarili sa inyo, sa mga oras na ito, na nakikinig ng mensahe, hayaan niyo po na kayo pong mangusap sa kanila. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So we are on a series. May series po tayo and we are in the book of Matthew. And nandito po tayo sa tinatawag na Sermon on the Mount. At ang Sermon on the Mount po ay from chapters 5 hanggang 7. At malapit na po tayong magtapos doon sa Sermon on the Mount. So, kung papansinin po ninyo, meron po siyang progression. Yun po lalo na yung nasa chapter 7. Merong kaugnayan lahat doon po sa Matthew chapter 7. Bago tayo makarating doon po sa ating main text, doon po sa verses 21 to 23. So we have been studying the Sermon on the Mount at nakita po din natin yung Beatitudes. Nakita rin po natin yung context nito that the Lord is speaking not to ordinary hearers but to His disciples. And we are now moving to what I call the scariest passage in the Bible. Para sa akin, ito po ang pinakamalungkot at pinakanakakatakot na verse or passage sa Bible. Yung pagdating ng panahon, haharap tayong lahat, isa-isa, at maririnig po natin yung message ng Panginoon sa bawat isa. Doon po sa Matthew 7 verses 13 to 14 na pag-aralan po natin yung narrow and wide gates or narrow and wide way. Sabi po dito, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. Pero ang sabi ng Panginoon, piliin ninyo yung masikip na daan kasi maluwang ang daan at marami po ang mapapahamak. So nakasulat po na hindi po kakaunti ang makakasumpong ng kaligtasan. Nakasulat po na maluwang ang daan, masikip ang daan patungo po sa buhay na walang hanggan, subalit maluwang ang daan patungo po sa kapahamakan. And when I preach these verses, dun sa 13 and 14, nasabi ko po na it is a choice. That the Lord is inviting us to make a choice. Na ang buhay po ay punong-puno ng choice, nasa sa iyo yan. Hindi tayo pinupuwersa ng Diyos. Pero dahil sa kanyang kabutihang loob at dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan, binibigyan ka niya ng pagkakataon na mamili kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay habang ikaw ay naririto pa. At yun po ang sinasabi sa verses 13 to 14. Madaling intindihin. Tignan na lang po natin ang paligid. Gaano po karami ang nasa labas ng church sa oras na to? Gaano po kakaunti ang mga nananambahan at nag-i-spend ng time, lalo na po ang Sunday? Di po ba, sa simple lang po na ilustrasyon na ito, makikita po natin na mas gusto ng tao doon sa masaya,
doon sa walang nagbabawal. Mas masaya ang tao doon sa kung saan mas marami silang kasama. Subalit napakakaunti lang po yung tunay na sumusunod sa Panginoon. So Christ has systematically laid to us all His requirements. Actually, yung requirements niya, sinabi na niya. And He started on the Beatitudes, di ba? At kung titignan natin yung Beatitudes, parang napakahirap po itong sundin. Subalit, sinasabi ko nga po, wala pong perpekto, subalit sa kabutihan po ng Diyos, binibigyan niya tayo ng Kanya pong grace. Kaya nga grace kasi alam ng Lord din natin kaya. Pero kapag sinubmit natin ang ating sarili sa Kanya, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Lord. When you say Lord, it means kurios, no? Sa Greek, it means you are a slave. Hindi ikaw ang masusunod sa buhay mo, kundi siya ang masusunod sa buhay mo. And sabi nga ng Lord dun sa Matthew chapter 5 verse 20, na unless you surpass the righteousness of the Pharisees and the scribes, you will not enter the kingdom of God. Ibig sabihin, kung hindi mo malampasan yung katuwiran ng mga Pharisees and scribes, wala kang pag-asa na manigtas at magpunta sa langit. Ang nakakalungkot po dito, yung mga Pharisees, pag narinig nyo po yung pangalan na Pharisees, they are perfect. Outwardly, religiously, they are perfect. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yun sapat. Ano yung righteousness na nire-require ng Diyos? It is the righteousness that is imputed to us because of the death of the Lord Jesus Christ, who is the only righteous man who ever lived. Na nagkatawang tao para sa ganoon ay iligtas niya tayo para siya ay mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. And the standards that Jesus has outlined are quite rigid. Parang ang hirap and extreme. And you can call them narrow. Hindi siya wide. And most people choose a broader lifestyle. Diba? Napakadaling mamili sa broader lifestyle kung saan hindi ka i-judge ng world. Hindi ka i-judge ng sanlibutan. No? And most people think that they are headed to heaven. Akala ng mga tao, lalo na po yung mga religious, papunta po sila sa langit. Pero, ang tawag po sa mga taong ito ay deceived. They are self-deceived. Deceived because they are deceived by the false prophets. Yun ang connection doon. Ang mga false prophets, nakabantay sila dun sa narrow road and sa broad road. Yung narrow road at saka broad road, ine-entice ka ng false prophets, false salvation. Both have arrows leading to heaven. Pareho po yung way na yun na nakalagay to heaven. They are wolves in sheep's clothing. They usher people through the wide gate and they give false assurance. Diba? Pinag-aralan po natin na meron pong dalawa lang na religion sa buong mundo. Even kahit na napakarami pong religion, dadalawa lang ang religion. It is the religion of divine accomplishment and the religion of human achievement. Ibig sabihin, it is a religion of work or works. It is the religion of faith. It is the religion, yung religion po na by faith, ito po yung inoffer sa atin ng Panginoon. So the false prophets are those pushing people into false religions. And now let's go to the main text. Ang sabi po sa verse 21, that everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. So yun po yung nakalagay. Meron po akong nilagay na tatlong bahagi po sa
sermon na ito, there are 3 parts to this passage. Tatlo lang po ito. The first is what we call the clarification. The Lord is clarifying some points. No, clarification. Kasi ang sabi niya, so verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. So ano po yung sinabi ng Panginoon dito? Not everyone. Napag-aralan po natin last time na maluwag ang daan tungo sa kapahamakan. So, kinaklarify po ng Lord dito sa passage na ito na hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa aking kaharian. Kinaklarify niya po yun. We sang the song When We All Get to Heaven, kanina. When we all get to heaven, di ba? But sad to say, not all are going. Hindi po lahat ay pupunta. Kasi sinabi niya dito, not everyone. Hindi po lahat. No? There will actually be people who in this life and in their mouth, they say that Jesus is Lord, pero hindi sila maliligtas. No? Pero gusto ko po kasi na huwag nyo akong ma-misinterpret. Kasi di ba merong verse doon sa Romans chapter 10, 9 to 10, ang sabi niya, that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Malinaw yun nasa Bible. For with the heart of a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Kanina po yung sa Jeremiah chapter 7, verse 7, sabi niya, the heart is deceitful above all things, and you who can know? Sinong makakaalam po nito? So isang requirement nga ay sabi niya, you have to confess. Kaya nga di ba pag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, when we surrendered our lives to the Lord, di ba? Nagpipray tayo at sinasabi natin, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Di ba ganun yung prayer natin? Di ba nagpray tayo ng ganito? Isang araw sa buhay natin, di ba isinuko natin yung ating sarili sa Diyos at tinanggap natin siya bilang Lord and Savior? Kasi isang requirement yon that you have to confess with your mouth, but you have to believe in your heart. Pero parang contradiction kasi ang sabi ng Panginoon dun sa verse 21 ng chapter 7 ng Matthew, ang sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord. Ibig sabihin, these people confess already with their mouths that Jesus is Lord, but hindi sila papasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang kulang? Ano ang mali? Or bakit parang contradictory yung statement na yon? Kasi nga po, may mga tao na sinasabi lang ito sa kanilang bibig. Subalit wala po silang desisyon sa kanilang puso na isuko ang kanilang buong buhay sa Panginoon. Parang ganito lang yan eh. Magpipray na ako para sa matapos na. Di ba? Alam niyo po sa mga crusades na dinadaluhan ko noon, kapag nagkaroon ng invitation, ang dami nagpo-forward. Ang dami talaga gustong pumunta sa harapan para tanggapin ang Panginoon. Alam mo kung bakit? Ang tingin po nila sa Panginoong Hesukristo ay salbabida lang. No? Yung parang ano lang eh. Parang ginagawa lang na, para sa ganun, hindi ako pupunta ng impyerno. Sige, tanggapin ko siya. Pero actually, pagkatapos ng prayer na yon, balik sa mundo. Sa dating ugali, walang tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Bakit hindi kasi talaga silang ligtas? Remember yung nakalagay po doon sa verse 17 ng Matthew 7, every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. Sabi niya, you shall know them by their fruits. Kung ano ang root, yun ang fruit. Okay? Sabi ng proverb. So, ang ibig pong sabihin,
Kaya sinasabi ng Panginoon na hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kanyang kaharian. It's because of the what we call empty profession. Empty profession. Kaya kung minsan, maririnig mo yung ibang tao, uy, dati akong Christian. Narinig niyo yun? Uy, dati akong born again. Alam niyo mga tao nagsasabi nito, tapos nasa mundo na sila ngayon? Umiinom, nagsusugal, nagbababae, lahat na. Alam niyo? Hindi talaga sila nag-surrender ng buhay nila sa Panginoon, and therefore, kahit na sinabi nilang, Lord, tinatanggap kita, pero walang fruit, walang pruweba na talagang tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay, hindi sila ligtas. Kasi po ang translation ng word na Lord sa Greek ay kurios, which means bond slave, bond servant, na kagaya na sinabi na Apostle Paul. Ibig sabihin ng bond slave or bond servant, you don't have any right sa buhay mo. Sabi po ng Bible, you have been bought with a price. Therefore, glorify God through your body. They said it with their mouth. They just did not believe it in their hearts. Therefore, hindi po lumalabas yung good works sa kanila. Alam niyo po, merong dalawang uri lang ng religion sa buong mundo kahit na ilang thousands pang religion meron. Kagaya ng sinabi ko kanina. One religion teaches that salvation is by works. You have to do this, 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 you have to please the Lord with this and with this. Ang problema, wala namang taong makakatupad, di ba? Sa Ten Commandments, meron na ba? Wala. Even Abraham, hindi niya yan natupad. Even Moses, hindi niya. Wala. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. We all fall short. Kaya nga sabi niya, sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Malinaw yun. We all fall short. So one religion teaches, you do this. Or these are the requirements in order for you to be saved. You have to be a member of our church. You have to do this and everything. Pero yung isang religion, itong tinuturo. And this is what we are preaching. We cannot save ourselves. We need the grace of the Lord Jesus Christ. And we need to believe that Jesus Christ died on the cross for our sins. And because of His death on the cross, inako niya lahat ng ating mga kasalanan. And we have to believe in Him and receive Him into our lives and make Him the boss. Make Him the Lord of our lives in order to be saved. Salvation by works or salvation by faith? Salvation by grace through faith in the Lord Jesus Christ. So, maraming mga tao, meron silang tinatawag na empty profession. It is when people say something with their mouth pero wala sa isip nila na sundin. Titus chapter 1 verse 16 says, they profess to know God, but their deeds deny Him. Being detestable and disobedient and worthless for any good deed. Sabi sa James chapter 2 verse 14, what use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? Ayoko pong isipin ninyo na ang salvation is by works. Ang sinasabi po dito ni James, ipakita mo sa akin, ipakita mo sa akin ang iyong gawa, no? Doon po sa gusto ko lang pong tignan, ano? Sabi dito sa verse 15, if a brother or sister is without clothing and need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? God bless you. Nagugutom siya, no? God bless you. Ipagpipray kita. Ipagpipray ko na sana may magbigay sa'yo. You are the answer to the prayer. Kasi ikaw na yun eh. Alam niyo, sa totoo lang, pag may nanghingi sa inyo ng prayer request,
You are the first one na gagamitin ng Lord para sagutin yung kanyang pangangailangan. No? Sabi ng verse 17 ng James chapter 2, even so, faith, if it has no works, it is dead by itself. But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. Ibig pong sabihin, hindi po nakakaligtas ang mabuting gawa, subalit kung talagang ligtas ka, lilitaw sa'yo or magfo-flow from you yung mabuting gawa. Kasi by our sinful nature, we cannot produce good deeds. No? Kaya nga, we are all bound to hell. But because of the grace of the Lord Jesus Christ, because we have accepted yung propitiation for our sins, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, subalit yung buhay na nasa atin, yun po ang nagpo-produce ng good works sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. Luke chapter 6 verse 46 says, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Parang ganito sa boss mo. Boss, di ba, magtatrabaho tayo. Okay, boss, okay, boss. Boss ang tawag mo pero ayaw mo siyang sundin. Bakit mo siya tatawaging boss? Yung mag-asawa nga, di ba, tinatawag ng lalaki yung misis niya, boss. At least yun sumusunod. No? Pero sa Panginoon, hindi tayo makasunod. Di ba, sinasabi natin, Lord, Lord. No? So, it is almost puzzling to the Lord Jesus Christ when people say to Him, Lord, but they had no intention whatsoever of obeying Him. Walang intention. Kaya nga po, clarification po yun. Dun sa A, nakalagay doon, that everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Punta po tayo sa B. Ano yung nakalagay sa B? 21B. But he who does the will of my Father who is in heaven will enter. So confessing Jesus is Lord is required. Nakalagay yun But it is only valid if you have obedience. No? If you say Jesus is Lord, but you don't obey Him, hindi yun valid. Then your confession is a lie, and you have deluded yourself. Ito yung mga tao na self-deceived. Ito yung mga tao na ito yung mga, di ba, minsan sinasabi natin na, uy, di ba, nag-church yan dati sa Rema, kunyari na lang dito. Di ba dati, ano yan, ganyan, ganyan. Bakit yung buhay niya ganito? Kung tunay kang sa Panginoon, ibabalik ka niya. Pero naniniwala po ako na kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ka magiging komportable kailanman sa kasalanan. Babalik ka sa Panginoon. So the only people in heaven are those who confess Jesus is Lord and do the will of the Father. So what is the will of the Father? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Napakaraming nilalagay na kalooban ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3a, for this is the will of God, your sanctification. Sanctification. That our lives may be sanctified. So only the righteous will enter. Di po ba merong tatlong aspeto ng salvation? Kung naalala nyo pa. Di ba? May justification. Justification. We have been justified because of the death of the Lord Jesus Christ on the cross. This is salvation from the penalty of sin. That is justification. Pangalawa, yung sanctification. This is salvation from the power of sin. Kasi may lakas pa ang kasalanan habang nabubuhay tayo kasi nandito tayo sa mundo. So, yun yung present.
And then there is the future, which is what we call glorification. Salvation from the presence of sin. That's why we need justification. We need to truly surrender our lives to Christ. We need to believe in Him. We need to not only call Him Lord, but we have to obey Him and prove that He is Lord. We need Christ. So hindi dapat na sinasabi mo lang na Lord, Lord. No? So that is the first part. The first part is clarification. Let's go to the second part of the verse. Yung nakalagay sa second part of the verse is claim. What I call claim. Many people in that day will claim that they have to go to heaven. Kasi sabi sa verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? Is that possible? Is it possible for people to prophesy using the name of the Lord and go to hell? It is possible. Is it possible for people who cast out demons? Nakikita natin yan, di ba? People are casting demons in Jesus' name and go to hell. Sabi dito, and in your name perform many miracles. Beware. Hindi po lahat ng miracles ay galing sa Diyos. Di ba ang tao masyado silang attracted sa miracles? Nung bata po kasi ako talagang may mga miracles noon. Kasi nga, hindi ako lumaki sa Christian family. At alam niyo po yung testimony ko. So, come Judgment Day, religious men and women will plead their case to the Lord Jesus Christ. Kasi di ba, haharap tayo, and the Lord will separate the sheep from the goats. At sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakarating sa kanyang kaharian, di ba? And then, ang sabi niya, many will say to me. Ibig sabihin, magpiplead sila ng case nila sa Lord na, Lord, bakit hindi ako makakapasok? Di ba ginawa ko to? Di ba ginawa ko to? Di ba nagsisimba ko tuwing linggo? Di ba nagbibigay ako ng alms? Di ba Lord, song leader pa nga ako eh? Di ba Lord, meron nga akong posisyon sa church eh? Di ba nagtuturo naman ako eh? Many people will claim those to the Lord. They will plead their case and they show up to the judgment with their resume intact. Ganito ako noon, bakit hindi ko ako makakapasok? Many. In other words, those same people who are on the wide road. And notice they start talking about all their deeds. Sasabihin nila yung mga ginawa nila. Example lang to yung nakasulat dito. But people on that day will say, Lord, ginagawa ko to. That alone is enough to discourage some of us, di ba? Kasi, bakit parang by works naman na ang salvation? Hindi po yun. Ang tunay na salvation, sabi ko nga, magre-result ng good works. Kaya walang pagbabago sa buhay mo, hindi mo sinurrender sa Lord na baguhin ka. Bakit andyan pa rin yung bisyo mo? Hindi mo sinurrender sa Lord. Alam niyo, may mga bagay, may mga kasalanan sa buhay natin na mahirap tanggalin. Bakit? Kasi tao tayo. But when we surrender our lives to the Lord, He will take charge of that. Kaya nga, di ba, daming drug addict na binago ng Panginoon. May kapatid tayo dito. Di ba? So, ang ibig sabihin, kayang baguhin
ng Diyos ang buhay natin. Don't chase after miracles because the greatest miracle is change lives. Yung buhay mo, kung paano ka binago ng Panginoon, that is a miracle. Milagro yan. Kapag ka naglalakad ka, yung mister ko dati, pag daw naglalakad sa daan, nagtatago na lahat. Hindi exaggeration, nagtatago lahat. But when he came to know the Lord, tapos may dala pa siyang Biblia, naku! Diba? Anong inabot? Di persecution. Ganun naman talaga. Pero yun ang sinasabi ko po, change life. If you examine yourselves, if you are a Christian, ang unang gauge dyan is, may nabago ba sa buhay ko? Hindi naman tayo kailangan maging perfect, but may nabago ba sa buhay ko? At may binabago ba ang Diyos patuloy sa buhay ko? Kasi yung sasabihin mong ganyan na ako No. Hindi kalooban ng Diyos na ganyan ka. Binabago tayo. God is changing us from glory to glory. That is written in the Bible. No? So maraming lalaki sa Panginoon at ang sasabihin, Lord, nabaptize ako nung June 2025. Lord, tinanggap kita nung 1990. Kasi alam ko pa kung kailan kita tinanggap. I was a member of Rema Baptist Church for 9 years. But these are fake Christians. Fake po. Palagi ko po sasabihin, may counterfeit palagi ang kaaway. Di ba? And notice, they did it all in Jesus' name. They did it all in Jesus' name. And they are trying to convince Jesus why they should enter heaven. But that is what these people are doing, no? They offer up to God all their religious deeds. Kaya pupunta na po ako sa pangatlo na point. At sa pangatlong verse, anong sabi dito sa verse 23? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kanina po, yung first part is clarification. Jesus is clarifying, not all will go to heaven. You can sing that, no? When we all get to heaven. Ang nakakalungkot kahit po sa mismong church, and even in this room, because only the Lord knows. Pangalawa, yung claim. And I will go to the third, which is condemnation. This is condemnation from the Lord. I never knew you. Kaya nga sabi ko, ito ang pinaka nakakatakot na passage sa Bible para sa akin. Pinaka nakakatakot. The scariest. I'm afraid na pagdating ng panahon, I'm praying to the Lord by His grace na hindi. Yung sasabihin niya sa akin o sa'yo, hindi pa pwede dito. Only the redeemed, the true redeemed of the Lord Jesus Christ shall enter. Lahat lang ng tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. If you're going to heaven, git mo yung good works mo. Hindi ka pa pwede. Ang titignan lang sa'yo ng Panginoon, yung dugo ng Panginoong Jesucristo. If He saved you, if you were bought with a price, yun ang titignan niya. Wala kang ibang credentials na pwedeng dalhin sa harapan niya. Isaiah 64:6 says, for all of us have become like one who is unclean, and all of our righteous deeds are like a filthy garment, and all of us wither like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. Imagine, lahat daw ng good works mo sa harapan ng Panginoon is just filthy rags. Actually, ang translation po nito ay menstrual cloth. Basahan. Kasi nga walang amount ng good works
ang pwede mong dalhin para maligas ka. No. We are all sinners saved by grace alone. Yun pong memory verse kanina, yung life verse po ni Mrs. Lerma. Totoo po yun yung kanina, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For we have saved by grace, through faith. It is not by work, so that no one will boast. Kasi kung ang salvation is by work, sasabihin mo sa Panginoon, oh, ganitong ginawa ko, nag-donate ako nito, may nakalagay doon, donated by. No? Condemnation. And some will say, di ba nag-prophesy si Balaam? Do you remember Balaam? No? Didn't Caiaphas prophesy also? Di ba si Caiaphas nag-prophesy? Sabi niya that it is better for one man to die for the sins of many. Nag-prophesy siya. Kahit na hindi siya mananampalataya. Did the 7 sons of Shiva cast out demons? Di ba? Did the magicians of Egypt work miracles? They work miracles. They did. Pero kanino kaya galing yun? And men convince themselves that they can be saved by going to church, by being baptized. Men give money, but none of those were the criteria. Righteousness of the Lord Jesus Christ was the criteria. It is the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ. Yun po ang criteria. So people are busy in all sorts of activity. Masyado silang busy dun sa kingdom, wala talaga silang relationship sa king. The problem is that these people did not truly know the Lord Jesus Christ. Maraming tao alam nila, pag sinabi mong Jesus, lahat naman tayo alam natin ang Jesus, di ba? Kilala mo si Jesus? Yes! Kilala mo, naniniwala ka? Yes! Pero ang masakit yung tanong dito sa sermon ko, does Jesus know me? May sikat na artista, kilala natin lahat. Pero hindi ka pwedeng pumasok sa bahay niya dahil kilala mo siya. Kailangan kilala ka niya. Parang yung tao sabi niya may boyfriend ako kanya. Ang problema yung boyfriend niya, hindi siya kilala ng boyfriend niya. Dapat may relationship. Diba? Dapat may relationship. Ewan ko ba magkasabi? So, bilang mga Kristiyano po, kinakailangan na magkaroon po tayo ng tinatawag na self-evaluation. Okay? It calls for self-examination. I would like to quote 2 Corinthians 13 verse 5. Ang sabi dito ni Apostle Paul, test yourselves to see if you are in the faith. Hindi ako magsasabi, uy, alam mo, ikaw papunta ka ng impyerno. Hindi ako magsasabi nun. No? Test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Or do you not recognize this about yourself? Sabi nga dito, that Jesus Christ is in you. Alam mo naman may relationship ka sa Panginoon, naririnig mo ka ng boses. We have to go to the scripture to be sure. Hindi lang dahil dun sa, uy, sabi ng pastor namin, save ako. Hindi naman Diyos ang pastor mo or ang minister mo. Maniniwala tayo sa sinasabi ng Bible. 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11. That is one of the reasons the Lord has us continually return to His table. Self-examination is important. 1 Corinthians 11:28. But a man must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. At yun ating gagawin. So, ito yung mga ibang verses para
matest po natin yung ating mga sarili. Ang sabi po dito sa Galatians 5:19 to 24, now the deeds of the flesh are evident, which are sexual immorality. Are you still living in sexual immorality? Kung anak ka ng Diyos, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo as Lord, is it the will of God na mamuhay ka sa sexual immorality? Of course not. And then you claim that you are a Christian and you are headed to heaven? Impossible. Diba? So, eto pa lang, itest mo na yung sarili mo. Iba kasi yung nagkasala ka at humingi ka ng tawad, kesa yung namumuhay ka at nag-e-enjoy ka sa kasalanan. At yung paulit-ulit na lang, the same sin, favorite sin, nasa buhay mo, at kapag humingi ka ng tawad sa Panginoon, wala naman talaga sa puso mo natatalikuran yung kasalanan mo. Kasi dapat tumalikod tayo sa kasalanan eh. At the back of your mind, babalik ulit ako sa kasalanan, total, hihingi na naman ako ng tawad. That is not fear of the Lord. Wala kang true salvation. No? Impurity, indecent behavior, idolatry. Ang idolatry po ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. I'm not just referring to graven images, kundi yung nauuna sa buhay po ninyo. Is it money? Is it your work? Pinakamahalaga ito sa buhay ko, as if yun na ang goal mo sa buhay mo. That is idolatry. Is it your husband, your wife, your children? Witchcraft. Hostilities. Baka naman may Kristiyano pa dito na nagpupunta sa mananawas, ha? Or sa manghuhula. Strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, etc. Ang dami nito. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the fruit of the Spirit, nagmamanifest. Ano yung fruit of the Spirit? For the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Ang dami. Di ba? Di nyo napansin? Hindi siya but the fruits of the Spirit. Singular lang siya. The fruit of the Spirit is love. Love ang nauna. Kapag nandyan ang love, sunod-sunod na lahat. So, 1 John chapter 2 verses 3 to 5, by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. The one who says, I have come to know Him, and does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever follows His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him. Sinasabi mo Kristiyano ka, wala ka naman sa church. Meron bang estudyante na wala sa classroom? Meron bang sundalo na wala siya sa army? Wala siya sa grupo? Kahit nga yung bee, meron siyang hive. Ano ka? Lone Ranger? Is that the will of the Lord? No! Hebrews 10:25. Diba? Do not forsake the assembling together of believers. Yun lang, hindi mo masunod. That's a commandment. No? 1 John 3:16 to 20, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers and sisters. Magmalasakitan po tayo, huwag magkakagatan. No? Magkakapatid tayo sa pananampalataya. Kapag meron ka narinig, huwag mo nang gatungan. Pag may narinig ka, ipag-pray. Kaso yung iba, uy, isasabihin ako. Kaya ko lang ito sasabihin dahil ipag-pray natin, ha? No? You are covering yung chismis mo doon sa prayer. No? Nakakahiya. No? And we could go on and on and on. No? Madami. But the invitation of the Lord Jesus Christ is we have to test ourselves.
Sa invitation po, kung alam mo na hindi mo pa isinuko ang iyong sarili sa Panginoon, ang iyong buhay, hindi ka niya pinupuwersa, but He is offering His love to you. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng lumalapit sa Kanya, kailanman ay hindi niya itataboy. Hindi niya itataboy lahat ng lumalapit sa Kanya. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Pagod ka na sa buhay mo. Talagang nakakapagod po ang buhay kung wala kang Diyos. Gusto mong lumapit sa Panginoon, ilapit mo ang iyong buhay sa Panginoon. Gusto mong sumunod sa Kanya, at gusto mo na magkaroon ka ng assurance of salvation. Receive Him by faith in your life and ask Him to change your life forever. At babaguhin ka na. Matthew 16:24-25 says, Then Jesus said to His disciples, If anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. So may tatlo po dyan, no? If you want to come after the Lord Jesus, there should be self-denial. At meron dapat cross-bearing. Sa oras na ito, maaaring paulit-ulit narinig mo ang sermon na ito dahil talaga namang paulit-ulit sa church na maririnig mo ang sermon o ang message na ito. Pero maaaring sa paulit-ulit na yan, mangusap ang Panginoon sa'yo. Ang salvation po ay individual. You cannot carry your friend with you. You cannot bring your friend with you. You cannot bring your family with you. Individual po ang salvation. Relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya madalas kong itanong, kilala mo ang Panginoon? Kilala ka ba niya? At kung sa oras na ito nais mo na makilala ka ng Panginoon, pwede mong ialay yung buhay sa Kanya, tanggapin mo siya as Lord and Savior. Habang umaawit po tayo mamaya, if you have a decision to make, the altar is open. You can come forward and receive the Lord Jesus Christ into your life. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong biyaya, sa inyong katapatan, salamat po na bagamat kami po ay makasalanan, namatay po ang iyong anak na si Jesus para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Nagbibigyan niyo po kami ng inyong biyaya na masunog sa inyong pong kalooban. At kung meron man po sa aming kalagitnaan sa oras na ito, hindi pa po tumatanggap sa inyo, as Lord and Savior, Lord, touch their lives, touch their hearts, Lord. At hayaan niyo na magkaroon po sila ng personal, tunay, na ugnayan po sa inyo. Ito po ang isang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.